Good morning. How good it is to sing the song that tells us that our God, our Lord we trust in, is victorious. Di ba? Nindot kayong awiton ba nga ang atong Diyos nga gialagaran, ang atong Ginoo nga gisimba o gisaligan, dumadaog. O kini naghatag na itong encouragement nga if our God is victorious, we His followers, we His children are also victorious. Today, padayon atong pagtuon sa paglaom nga anaa diha kang Kristo. Atong tunan ang mga pagdasid, ilabi na sa panahon nga ang ato ang hunahuna dili kayo stable, struggle. Nahuman ka sa kinabuhi ni Elijah sa duha nato ka duha ka tun-anan, and we understand that God is patient in dealing our struggles when we are burdened, when we are in pain, when we have problems. We were taught that He is patient to us in dealing with us sa panahon nga naata nining mga panahon na. And this time, as we continue our study, ato na pong hisgutan ang one of the most encouraging life nga naaliya sa Biblia, which is Job. Okay? Si Job. Yeah, o sa English ana kay Job man na. Pero but when we talk of name kay we call it Job. And the title of the message this morning is when the righteous speak in pain. And our passage is found in Job chapter 3 verse 1. Ang pulong sa Diyos na ingon. After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Now, there are moments in our life when pain becomes so overwhelming that silence can no longer contain it. Di ba? We were taught na kung bumot kayo ta, kung naka sa problema, maghilom rata kay bati ang lugwa sa itong baba, no? Di ba? Gituluan tana. Nga mas maayo nga kung naata sa kapungot, naagaling na sa problema, ayaw sa istorya. Kay kung istorya galing ka, bidya ka na yung isulti. Is this true? That when we are angry, when we have problems, usually ang manggawa sa itong mga baba nilindot, no? Bisa nang way labot mo sa problema. Mabuthan ng apel, di ba? Pero naagi mga panahon nga, gusto nato nang i-contain, gusto nato, pero tungod sa kadako sa problema, di gyud nato mapugnan ang atong kaugalingon nga mo-force kita sa pagsulti sa mga butang. We try to be strong, we try to endure quietly, di ba natay mga problema, maghilom-hilom rata. That's why, na mga times nga, ganong hilom naman ito siya, di ba? Labasin nato siya problema. Because when we have problems, we tend to stay quiet. But eventually, our hearts overflow. Ang atong mga kasing-kasing, mugawas yun. And words come out. Kay kung usay na sa kasing-kasing, mugawas mo yun na kuno sa bakbak. And the bad thing here is not polished words ang manggawas. Dili pinahiluna, pinabunda, suko. And of course, broken words. And this is where we find Job this time in our
passage in chapter 3, verse 1. But before that, before chapter 3, kung tanawon na to ang life ni Job in chapter 1 and chapter 2, Job was not just suffering. Wala lang nag-suffer si Job. He was devastated. Imagine, this is what happened to Job. His oxen and donkeys, kay naaman ni siya yung mga binuhi, were stolen. Gipangawat. And here comes iyang sulugoon. Ning balita nga gikawat ang imuhang mga binuhi. Wa pagalan sila nakahuman pag istorya paghatag sa balita kan Job. Naana ko'y laing balita. His sheep were born. Nasunog ang imong mga karniro. O wala pagalan sila nahuman pag balita katong sulugoon. His naana ko'y laing nga balita. Imong mga anak nangamatay. Imagine that. No? Job was not just suffering. He was devastated. Imagine that. Gikawat na ang mga binuhi, nasunog na ang mga karnero, namatay pa yun ihang tanang anak. But, of course, sa may ihang tubag, in Job 1:21, the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang kinaunahan natin kay naked I came and naked I will depart. Ano siya ang tibok verse yun. Hubo ako nga nigawas o hubo ko sa bako nga mo lakaw. The Lord gave, ang Diyos mo'y naghatag, o ang Diyos ang magkuha. And he worshiped God, he praised God. Blessed be the name of the Lord. O wala ka na, dili ka na taman. Ang nahiguman ni Job, naanay kabahong sa iyahang lawas, naanay painful boils, wala nagburot na yung lawas, dagang nagkatul-katul. And supposed to be the last person nga iyahang masandigan, iyahang asawa. Kasi gingon siya yung asawa. Balik ka sa ang Ginoo, kamatay. Supposed to be during this time, kanina ang nagsigikatol sa iyahang katol, yung asawa. Imagine, ang kakatol na na-experience si Job is, dili ka ng simple na katol, nakita ko may paak na naglamok, dili nga na. Gibuak niya ang base, kunya ang buak sa base, mo yung gikalot sa iyang lawas. Imagine that. Ing anak na grabe kakatol ang lawas ni Job. And supposed to be his wife, siya rin yung maghilak siguro, batapan niya, sige lang, makabawi mo lagi na, wala na yung asawa, pero sa mga ingon, balik ka sa ang Diyos kung kamatay. Imagine that. Dili lang, wala lang siya nag-suffer. He was devastated. Grabe yung ang iyang nahiaguman. But of course, after this, pag-ingon sa iyang asawa nga, balik ka sa akin, Ginoo, sa mga ingon ni Job, shall we receive good from God? And we not receive, shall we not receive evil? Diba? Mudawat lang matagbahay mo sa Ginoo. Nga dili nga sa mga dili maayo. Grabe no? Grabe kasi Job. I don't think I can do what Job did. Lisod kayo. Nahurot na, tanan. Apil na niyang lawas, iyang dila lang may walay kabahong. But still, say these things. Iyaga po rin isultin ng mga butang na mudawat ng matagmaayo sa Diyos. Unya, sa nautan dili na.
This is the response of Job to all these things. But in our chapter, in our passage, it changes from strong man to a weak man. Dire, limuhagay na yun si Job. Nipagawas na siya sa iyong pagbati. After this, Job opened his mouth. No, nga nung ingon mag-open his mouth. Kaya nga naman, naapay silence before the speech. Naay silence. Naghilom siya pag-ayo. If we look at chapter 2, verse 13, mo niyang isultiyo. Chapter 2, verse 13. And they sat with him, iyahang tulo ka amigo. Niamot ang iyahang amigo. And they sat with him. Nilingkod, kuyog niya. O sa may ilang gibuhat. Sa ground, for 7 days and nights, kung sila gibuhat, wala. Wala sila gisulti. Di ba? No one spoke a word to him. When we have friends that is struggling, what we usually do? Kung natay mga amigo nga nasa problema, kung natay mga higala nga gimugatan, o sa usual na ito na buhaton. O sa kasagaran na itong buhaton. We give advice, right? Advice na ito. Kaya na lang mo! Especially, if there's someone who is who lost someone, kanang itong namatyan, the usual thing is we give directly the natay na ko mapaglako sa Diyos. Di ba? Kanang nangyayari ba? No? But if you look at this, during the time, 7 days, nagtapad sila sa ground. Wala din sila isulti sa gamay. Kaya naman, importante po nga, muhilong sa takadiyot. Especially when someone is in pain. Nakasabot mo nga nasakitan siya. Bisan pagpusaon, kanang namatyan, bisan pagpusaon na ni musulting. Ang pinaka-comforting na yun-anan niya, kanang mapuhi balik ng iyang minatay. Diba? Kaya nga naman, even Jesus Christ, when his friends died, Lazarus died, sabi niya gibuhat, grabe niyang tiyabaw. Grabe yun ang tiyabaw. Kay sakit, dili, lalim. Imagine during this time, patay ka na niya yung anak. Dili na magaling siguro na ito, ingana kadaling madawat ng isa na mo, mamatay ng anak. Saan mong tagtanan ko yung anak? Di ba? That's why, ang sumupay ating na verse, if you look at your Bible, Job chapter 2, verse 13, because they understand his sufferings. So, no advice, no sermons, no explanation, just silence. This silence is important. Because before Job ever spoke wrongly, he first suffered deeply. Sometimes, we judge people for what they say in pain. Usahay, sa yung kaayo nga makahukom sa mga tao nga nag-istorya tungkol sa ilang kasakit, tungkol sa ilang sufferings. But we forget what they have been carrying in silence. Nana sila yung mga ipang lukdo diha sa ilong. Nana sila yung mga ipang bit-bit nga they're fighting in silence. Nana sila yung mga problema nga wala kabalo.
kinahanglan kayo nga muhinong sa ta. Samot na og ang atong isuon, atong mga higala o atong kaila sa problema. Kaya naman, there's a tendency of judgment. That's why if you look at the whole book of Job, lahat ni judge sa Job, nasiguro kay sala. Kasi nga kay gibuhat na nili maayo. Ay, mong mga anak, nangamatay ito kay makasasala ko to. Muna yung ipagbuhat sa after, chapter 4, 5, hangtod na sa unahan. They blame Job. Kanang ilahang ni-blame, ni-judge na si Job sa unsay nahitabo niya. That's why it's important kanto. Pag-ubaga ng nahitabo ng Job, kung ilahang niritsong ingon nga, basig na kay gibuhat. Unsa na lang mo kayo batiho ni Job, di ba? That's why it's important nga muhilom sa takadyo sa panahon nga naa ang ato ang and understand. Bisan kung wala naka-understand yung pag-ayo ang iyang mga higala, but the point is, we take time to understand what he is feeling, what our friends are struggling. So, even the godly may sit in silence before they find the strength to speak in suffering. So it's okay to be silent when we are in problem. Kay kinahanglan nga aron mapahiluna pa nato gamay ang ato ang mga itong istorya. Kay when we are in problem, when we are in pain, when we are angry, when our mind is in trouble, kung istorya dayon ta, according to the troubled mind ang atong mga itong istorya dili maayo. So there was silence before the speech. And it's important nga muhilom sa kadiyot sa panahon nga nata sa problema. Ginhawag dako nya i-contain na to ang ato ang mga pagbati. Here's now the honest expression of pain. Di ana ang honest nga expression sa kasakit ni Job. Job opened his mouth and cursed the day of his birth. So, as we read chapter 3, Job says things like, in verse 3, chapter 3, verse 3, ingon siya na, let the day perish on which I was born. Why did I not die at birth? In chapter 3, verse 11. This is not just a statement. Dili ang isa statement. It is a poetic outpouring of grief. Gi-outpour na ni Job ang iyahang kasakit. Pag open niya sa iyang mouth, niya siya, curse the day of his birth. He cursed the day. Now, let's be clear here that he didn't curse God. Unsa iyang gi-curse? The day of his birth. Matod pa niya tungkol sa kasakit niyang ibati, may pagwa ko na tao. Wala na lang ko na tao kung bation man gayon din ako ng mga butangan. Now, if you look at the contrast sa kaganina sa tubag ni Job sa nahitabo sa iyang kinabuhi. Ngayon siya, the Lord gave and the Lord takes away. Dayon sa iyang kasawa, shall we receive good from God and not evil? Di ba? Mga ni siya tubag ni Job sa nahitabo niya. But in this chapter, he wished he was never born. Same man, sa mga tao, sa mga pagtuo, but different moment. It tells us that
faith does not remove emotion. Tinuod nga, doon na tayo pagtuo sa Diyos. Pero ang pagtuo, dili ni siya makuha sa ato ang pagbati. That's why every now and then, natay nagkalain-lain nga pagbati sa ato ang palibot sa nahitabo sa atong kinabuhi. Even strong believers have moments where their theology is right, but emotions are struggling. Pwede na. It is possible. Yeah. We have right standing before God. Yes. But we are struggling emotionally. Sama sa nahitabo kang Job na nag-struggle siya emotionally. And it tells us that God allows honest expression. He invites you to bring it to Him. Again, God allows honest expression. But He invites you to bring it to Him. You don't need to hide your grief. But be careful. Wani siya ito hinumuman. But be careful not to let your pain turn into bitterness against God. Yes. Na mga nahitabo sa itong kinabuhi. Natay mga problema na ay mga gipang bit-bit nato. And God allows it to happen. Dili para mulayok ta niya, kundi para muluol ta niya. God permits honest lament, but our pain must still be brought before Him, not against Him. Kaysa we question, kamantay na, we question the existence of God, we question the power of God, but this time, ang iyang question is, he didn't question God. Ang iya is, Lord, wala na lang akong taon ni mo gipakatawo. Kung ako naman ning bation ning mga butana, not against God, but an honest expression of lament. And God permits it. Tugot ang Diyos ni anak. But we should not use our problems, we should not use our pain against Him. But instead, we go to Him during this time. Tanawa, kung natay mga problema, we don't go to church. Kung natay mga gipang bit-bit ng mga kasakit, we don't go to church. Where it's supposed to be, those problems are meant to get closer to God. Kiniunta ng mga problema, mo ni siya ang mga panahon nga mas budot-dut ka sa Diyos. Mo ni ang mga panahon nga muduol ta nga to niya, dili mo palayo niya. Again, God allows honest expression, but He invites you to bring it to Him. You don't need to hide your grief. But let's be careful not to let our pain turn bitterness against God. And next, there is danger when pain distort perspective. Nausap ang perspective ni Job. If you look at, after Job opened his mouth and cursed the day of his birth, iyang i-curse ang iyahang pagkatao. Job begins to question the value of life itself. Nagsugod na o question si Job sa value sa kinabuhi mismo.
If you look at the other chapter, the preceding chapter, in chapter 7 verse 15, ningon na siya, why my soul would choose strangling and death. Wala. Ang akong kalag, pilion na ang kamatayon. This tells us that if suffering is prolonged, can begin to distort how we see life. Kung grabe na ganing ang atong kasakit, mo distort na dayon siya sa ato ang perspective about God. Panawa ng kanta ni Gary D, natutulog ba ang Diyos? That is because of problem. That is because of pain. Nga nagtuo na siya nga, natulog na manin siguro ang Ginoo. Naunsa na ba niya akong kinabuhi? So, what is God's response to this? In Job 38 to 42, naadari na to ang makita ang response sa Ginoo sa nagtabo ng Job. So, eventually, God speaks. Layo pa kayo, no? Layo pa kayo ang nahitabuan sa respond sa Ginoo sa nahitabo ng Job. Naabot pa siya og chapter 38 to 42. And the purpose is not to destroy Job, but to restore his perspective. Ang katuyuan sa Diyos sa pagtubag, sa pag-respond niya sa nahitabo ng Job is not to destroy Job, but to restore his perspective. God reminds Job that, where were you? If you look at your Bible in Job chapter 38 verse 4, where were you when I laid the foundation of the earth? Asan ka? Sa panahon nga akong gihimo ang kalibutan. Gipahinumduman siya nga God is in control. Gipahinumduman siya nga ang Diyos mo'y nagpahinuna ining kalibutan na. Gipahinumduman siya nga ang Diyos damhanan, di mo ni na akong tanan. Not to shame Job, dili aron pa kaulawan si Job, but to show that God is still in control. Aron ipakita nga ang Diyos is still in control. Kung nabutang niya ang mga bituon sa sakto nga lugar, kung nabutang niya ang adlaw sa sakto nga lugar, it tells us that He is in control. Imagine, nay adlaw na gabi, that is because of the creation of God. It tells us that He is in control in everything na nahitabo din sa kalibutan. And so with our lives, yes, there are problems. But let us always remember that God is still in control. Our lives is not, wala pa natapos ang atong kinabuhi. And it tells us that while we are still living, God still has plan for us. Doon ay plano ang Diyos para nato. Tinuod man nga ang kasakit mo pagamay sa atong vision nga mabot na ang punto nga may pagwala ko na tao na unsa naman yung kinabuhi aoy, but God expands it again. Iyahatang pakitod balik sa iyahang perspective aron mabalik ta sa kung unsay sakto nga angay natong hunahunahon. When in suffering, let us not isolate our thoughts. Dili na to i-isolate ang ato ang mga hunahuna. Let us stay rooted in Scripture.
even when we don't feel it. Kaya nga naman, what we feel is not the truth, not always the truth. Kung dili tanan natong pagbati, maoy sakto. Kung sa giingon sa Isaiah, the heart is the most deceptive of all. Ang atong kasing-kasing, maoy mangingilan sa kanan. But pasabot ba nga, dili tanong gibati na mo sakto. That's why we always go to the scripture. Let's stay rooted with the Bible. Kay basin ka ng atong gibati tungkol sa itong mga problema, basin ka ng atong gibati tungkol sa kung sa hinahitabo sa itong kinabuhi, dili kina mo'y tinuod. That's why, when we are in pain, let's stay rooted with the Word of God. Kung sa may saan niya, sa akong kinabuhi, wala nga magiging ko'y paglaong. Natin paglaong. Matod pa sa pulong sa Ginoo. That's why, kung doon na tayo mga problema, doon na tayo mga gipanghambing nga kasakit, dili na tayo i-isolate ang atong huna-huna. Sige na tayo huna-huna sa atong problema. But instead, let's stay rooted with the Word of God. Kaya pinaagi sa pulong sa Ginoo, encourage ta, masultian ta, kung unsay angay na itong buhaton. And, of course, when we are in problem, when we are suffering, let's surround ourselves with people who point us back to the truth. Ayun lang. At to kasi imong amigo nga, muingon mo, tagay na nato, itagay na nato. Or mawala na yung sakit. Dili kini nga mga tao ang atong duulon. Katong mga tao nga magpabalik sa ato sa kamaturan. Di ba? Sige lang, ilipay-lipay na rin nga ito karon. Para mawala. Imong problema, dili. Dili ka na mo'y, kaya nga naman, ini kaugma. Wala. Taas na hinuon ang lista dito sa tindahan. Kaya, nangutang naman ka. Pila na nun ka, emperador na lista ni mo dito. Wala! Dili kini nga mga tao ang atong duulon. But instead, let's surround ourselves with people that points us back to the truth. Kanang makapabalik na ito ba? Mura na siya, nakay gilainan nga tao. This is the scenario. Nakay gikalainan nga tao. Unya, nangita ka og alay. Kana bang bukuan sa imuhang gibati ba? So, niadto ba sa tao nga gikalainan po to niyang tawhana? Wala. Nisamot na imong kalainan ng tawhana. No. Mura sa nalingana, kung naatas sa suffering, wadto mas tao nga nag-suffer suffer kung duha. You go to the people. Let us surround ourselves with people that will point us back to the truth. That will point us back to God. Ayaw atong makapagrabe hinuon sa atong problema. Ayaw hinuon confine sa mga tao nga makapadugang sa atong problema. Instead, we go to the people that will help us with our problems. And this is where our community comes. Ang atong Christian community, our family, our Christian family comes. Kini nga mga tao ang atong dumulon. Dili katong mga tao nga makapadugang sa atong mga problema. Pain, mali kayo nungduman ka nun nga. Pain may speak loudly, but it must never have the final word. God does. Yes, it's true. Nga, kung musulti na galing ang kasakit,
it's very loud. You can really tell that that person is in pain when he is in pain. Di ba? Kabantay ka, inig masangit kanina yung muhang ka ng kumajingking sa MTN. Masangit sa edge. When you are in pain, grabe yung kapuso ka ngayon musingit, di ba? Because it's true that pain is loud. But it must never have the final word. It doesn't end there. God has planned for us. Again, God is still in control. With all the happenings in our lives, it's like a roller coaster. Musaka, muubos, asa na lang tayo mo na nga itong kinabuhi. Let us always remember that God is still in control. And all we need is to trust God with our lives. Na we might experiencing bad, we might experiencing problems this time. But matod pas istorya ni Kim, ang buhay ay weather lang. There are ups, there are downs in life. And with all the ups and downs in life, let us always remember that God is still in control. Next, the good thing is the grace of God in Job's lowest point. Let us take a look at how God shows His grace to Job. If we look at Job chapter 42, mali ang nahitabo. After all sa nahitabo ang Job, this is chapter 42 verse 12. And the Lord blessed the later days of Job more than his beginning. Imagine. Pilo-pilo ang balik sa Diyos sa iyahang, sa nawala sa iyahang. Sa iyahang mga anak, di ba? Inaunhan, nangamatay ang mga anak. In chapter 42, the description of Job's sons and daughters, pinakagwapa sa ilahang nasod. Imagine. So, even after Job says those things, God does not abandon him. God does not reject him. God does not destroy him. Instead, God blessed Job. God restores Job. And God declares that Job has spoken rightly about him compared to his friends. And this time, gain niya na si Job sa Diyos niya. Sakto ang imong gisulti, dili sakto ang gisulti sa imong mga amigo. So, it tells us that God's grace meets us not in our strength, but in our deepest weakness. Grace of God is for the weak. Ang grasya sa Diyos para sa mga luya. Kaya nga naman, again, ako inyong balik-balikon, we can never appreciate the grace of God when we are strong. When we are able, we can never appreciate God's grace
when everything seems right in our lives. That's why God's grace meets us in our deepest weakness. Ug mao ni ang nahitabo sa kinabuhi ni Job. Now, let's connect this to the gospel. Kay we've been saying that the center of the Bible is Jesus Christ. How do we connect it to the gospel? Job suffered, Christ also suffered. Jesus suffered unjustly. Jesus was abandoned. That's why Jesus said, my God, why have you forsaken me?" He cried out in anguish. And it tells us nga kung nabati ni Kristo in His human experience, suffering, the same suffering Job suffered, it tells us nga God is not distant from our pain. Dili siya layo sa panahon nga nagsakit ta. He understands it personally. And the only person that could help us when we are in pain is the person that understands our pain. And since Jesus experienced the same pain we experience, more than the pain we experience, musa nasabtan niya ang atong mga kasakit. O siya usab ang mga tabang sa atong kasakit nga gipanghambing. God is not a distant God. Doon siya, maduulan siya nato. He understands our pain. He understands our struggles. He understands our problem. And since He understands this all, makahimok siya sa pagtabang na ining mga butana sa atong kinabuhi. When you feel at your lowest, again, when you feel at your lowest, don't run away from God. Run toward God. Again, don't run away from God. Run toward God. He is inviting us to come to Him when we are in pain. Your weakest moment may become the place you encounter God most deeply. Wala itong hinungduman kanunay. Ang mga weakest moments sa itong kinabuhi, mahimong kining lugar diin atong ma-encounter yun ang Diyos deeply. Mas dili na ito makalimutan kung sa ibuhat sa Diyos. Ilabi na sa panahon sa atong lowest times when we are in problem. That's why every now and then, what we are using to explain God's goodness is our experience of how He helped us with our problems. Ang atong mga experience, kay kanang mga panahon na encounter nato ang Diyos most deeply sa panahon in our lowest times. So to end this, like Job, we may suffer deeply. Every now and then, natin mga problema nga gipang dala o gipang sagupang. But the gospel of God assures us that Jesus also suffered. So He understands our pain, walks with us in it, and gives us hope even in our darkest moments. Because Jesus entered
into our human experience. Na taong si Jesus, He knows grief, He knows rejection, and anguish firsthand. Therefore, when we cry out in confusion, when we cry out in sorrow, we are not speaking to a distant God, but to a compassionate Savior who listens, sustains us by His grace, and faithfully carries us through suffering toward the hope and restoration He has promised. As we look at the cross, it gives us assurance that Jesus also suffered. He was rejected. He was in pain. The same way we feel. And it tells us that He is not, we can come to Him. We can cry to Him. Tungod kay dili siya layok na Diyos. But He is in here God. Naa siya sa atong pilihan. Naa siya sa atong likod. Naa siya sa atong atubangan. Og andam siya nga maminaw nato and will sustain us by His grace and will faithfully carry us through suffering toward the hope and restoration He has promised. When we are in problem, let's just lift our head to the cross. And it tells us of the hope it brings, of the restoration that it promised sa panahon nga kita dunay mga problema. Sa panahon nga kita anaa sa kasakit. Andam siya nga maminaw, andam siya nga mutubag kanato sa panahon sa atong mga kasakit. Mayong buntag na tungkol.